bubukas. Si Alice Go. Yan o, si Alice Go. Yan. Na nagmamaneho ay si Willie Ong. Ang hindi ko lang maklaro kung si Willie Ong ba talaga yan. Driver. Ito ang Istorya Pinas. Natuluyan na talaga ang pagkatanggal ng pagka-mayor ni Suspended Mayor Alice Go matapos i-anunsyo ng ombudsman ang dismissal order na mapawalang bisa na ang pagiging mayor ni Alice Go o Go Waping matapos naging sangkot ang pangalan ni Alice Go sa iligal na operasyon ng Pogo sa bayan ng Bambantarlac matapos ang matinding paghahanap sa pinagtataguan ni Alice Go ay lakas loob na isiniwalat ni Engineer Toto Kausing sa kanyang latest life. Ang lugar na kinaroroonan ni Alice Go ay sa Alaminos, Pangasinan na alam ng lahat na katabing bayan lang ito ng Sual, Pangasinan na diumano ang mayor ng Sual na si Mayor Dong Kalugay ay boyfriend ni Alice Go o Go Waping. Ibinahagi pa ni Toto Kausing ang video ni Alice Go na lumipat na sa Coron, Palawan na kasama nito ang diumano kasosyo niya sa Pugo na si Willie Ong. Bakit ba hindi mahuhuli ang kagaya ni Alice Go at ni Pastor Apollo Kibuloy? Dahil ba natatakpan ng pera ang mga mata ng nasa kinauukulan? Bakit pag isang ordinaryong Pilipino na si Miss Baterna ay basta-basta lang na makokontem dahil hindi pagsagot di umano ng tama sa mga kongresista? Bakit si Alice Go sa hearing sa Senado ay hindi nila ito nagawang i-contempt dahil alam na sa mga salita ni Alice Go na nagsisinungaling ito? Kaya dahil sa kontrobersyang ito, basahin natin ang mga komento ng mga dismayadong madlang netizen. Mga police officers pa pala nagtatakipan sa mga pagtatanggol sa mga kalaban ng batas, kaya dapat pati sila na coddlers of wanted people ay ipakulong na rin kasi accomplice to the crime. Kahit anong krimen, kung walang katapat na parusa, walang mangyayari dahil sagad na sa buto ang kasakiman ng mga authorities. Bring back death penalty. Kailanman hindi na mahuli si Alice Go kahit anuman ang gagawin natin kasi kasabwat ang mga nasa katungkulan. Nasa Alaminos, Pangasinan, Alaminos City, at doon siya sa lupak na kabili ng lupa. At ginamit niya ang pangalan ng anak ng dating vice mayor doon at nagtatago sila. At yun katabi lang pala yun na Suwal, Pangasinan, na kung saan andoon yung mayor na doon yung kanyang sinasabing boyfriend na si Mayor Dong Kalugay. So, yan po ang na narinig natin sa ating iwan na info. At siyempre, importante po sa kay Alice Go na magtago siya. Ang pinaka-problema niya kasi, kung bakit gusto niya magtago, ay pwede na siya pong hulihin kagad. Yan ang pinaka-problema niya. Bakit siya pwedeng hulihin kagad? Kasi sa ngayon, mataas na po ang uri ng ebidensya na siya ay hindi Pilipino. Siyempre, ang pinakamalakas na ebidensya ay yung tinatawag na thumb mark. Ang thumb mark niya na namatagpuan sa passport na Alice na Go Waping ay pareha sa passport sa kanyang mga fingerprint na nakalagay sa nakalagay sa kanyang sa kanyang passport na sa kanyang mga certificate of candidacy ng Alice Go. So kung magkapareho ang fingerprint, science na po yan ng dactyloscopy na walang kahit magkakambal ay hindi pwede magkapareho ang kanilang fingerprint. At kung magkapareho, ibig sabihin, the same person yan. So, anyway, shout out kay Bayani, Alamag, no? At sabi niya, manghingi siya ng financial assistance para sa heart niya. Well, gumawa ka po ng sulat at ikabit mo po yung medical abstract
at i-endorse natin sa kay retired Judge Felix Reyes. At kilala ko yan si Judge Reyes ng dating Marikina yan. So anyway, ang ating pag-usapan po dito ay si Alice Go, na ayon sa aking pinakahuling A1 info, no? Nung ibig sabihin, lumalagi din siya doon sa Alaminos, siyempre nabisto ko na, ay lumipat na rin siya sa Coron, Palawan. So ibig sabihin, pag sa Coron, maaring doon lang siya sa Busuanga. At paligo-ligo lang sa resort, so maramang iyan ang kanyang ginagawa. So anyway, ang isa pa dito ay ito, meron ako ipakita sa inyo na video na kung saan makikita nyo na si Alice Go ay bumaba ng sasakyan. No? So, ito i-play ko. Okay? So, bago ko i-play, isakay ko muna sa screen ko. Ito po si Alice Go ito, na sumasakay sa Ford Ranger. Okay, ito. Tingnan nyo. So, yan. Ipi-play natin. Yan, si Alice Go. Makita nyo dyan. O, yan. Magbubukas. O, si Alice Go. Yan o, si Alice Go. Yan. Ay, pumayat ba siya? O, yan. Ford Ranger yan. O, ang lalaking yan na nagmamaneho ay si Willie Ong. Ang hindi ko lang maklaro kung si Willie Ong ba talaga yan o driver. Hindi mo ako sandali. Okay lang. O, yan. So, yan po si Alice Go. Bumalik pa siya sa sasakyan. Hindi siya sa sasakyan bumalik. Pumasok siya sa Ipakita ko sa inyo ang mas malaking frame na video. At makita nyo na pumasok siya sa warehouse. Oh, itong warehouse naman ito ay kuha ito noong June 28, alas 9:11 ng umaga. At June 28, 2024, ito ay kinuha doon sa Marilao, Bulacan. No, ito po yon, warehouse sa Marilao, Bulacan. Una, makikita nyo meron nakaparada na kotse. Tapos darating dyan yung puti na Ford Ranger. At ang darating na puti na Ford Ranger, ang lalabas dyan ay si Alice Go sa kanan. May lalabas na driver sa kaliwa. Pero ang pakiwari ko, tingin ko parang ito si Willie Ong, yung may-ari ng Empire 999. So, yan. Kita mo, ang lalaki ng mga building ni Alice Go kung saan siya, ano? Ibig sabihin, saan ba kumukuha ng pera itong taong ito? Ayan. O, tingnan niyo. May medyo matagal ang ano. Pero, sinubukan ko na kunin ng plate number. Wala pang plate number. Bago pa lang Ford Ranger. Ayan si Alice Go. Tapos pumunta sa kanya mula sa kabila yung driver. At yung driver, pakiwari ko parang si Willie Ong ito. Tandaan niyo ba si Willie Ong? Yung tinuturo na may-ari ng warehouse na sa Pampanga na nakuna ng droga? Yan yun. Okay lang. So, klaro. So, ngayon, ang problema natin ngayon nito ay hanggang ngayon ay wala pa rin nahuli ang ating kapulisan at ang NBI. So, pinipilit sila ngayon ni Risa Hontiveros at bakit hindi nila mahuli-huli? Yan ang tanong dyan. Okay? So, i-remove na natin yan. So, yan ang mga binigay sa akin ng aking mga bubuwit, no? So, siyempre, hindi ko babanggitin kung kanino ko nakuha yan. Next is, pag-usapan natin si Bantag. Ang aking bubuwit, sa takot niya na kumuha ng video at litrato, ay kinuwento na lang sa akin. Pero hindi ko sasabihin muna kung saan. Pero ang alam ko na sa Bataan lang, no? Sa probinsya ng Bataan. Ibig sabihin, walang ginagawa itong
provincial director ng Bataan. Abay, tanggalin mo nga ito, Mr. Marbil, Romel Marbil. Walang kwenta itong ano mo yung provincial director mo sa Bataan Natandaan mo ba noong siguro mga 3 months back ay sinugod sa ospital itong si Ricardo Zulueta. Si Ricardo Zulueta po ay itinuturo na second hand, right hand ni Mr. Bantag. Kasi si Bantag ay director ng Bureau of Correction. Tapos ang tawag na DISO, district, parang deputy superintendent itong si Ricardo Zulueta. At siya po ang nagkukumpas at siya nag-utos na direkta sa mga preso na maghanap ng killer para ipapatay si Copper Silapid. So, ngayon, ang katotohanan nito is walang direkta na ebidensya na si Bantag nga ang nag-utos. Pero, ang nakakaalam kung sino ang nag-utos sa kanya ay si Ricardo Zulueta. So, ngayon, iniisip ko na sinadyang pinatay si Ricardo Zulueta. At kung pinatay si Ricardo Zulueta, ay saka lalabas si Bantag at mag-submit sa patrial siya. At siyempre, gagamitin niya yung kanyang bilyon na pera at babayaran niya yung judge. At babayaran niya yung judge at mga taga-piskal at para lalabas ngayon na magkaroon ng duda kung siya nga. At kung magkaroon ng duda, siya po ay ma-absuelto. So, yan ang nakikita ko na gagawin ni Bantag na diskarte. So, una, hindi ako naniniwala na namatay sa stroke si Ricardo Zulueta. Mas naniniwala ako na namatay o pinatay dahil sinupot. Kasi mahilig si Bantag magsupot. Supot ba ito? So, ngayon, ang mangyari nito ay sinadya pinatay si Ricardo Zulueta, ni-report niya na stroke, no? Pero, nung dinala pala siya sa ospital sa Bataan Peninsula Medical Center. Pero hanggang ngayon, na-request namin sa korte na pasahan ng utos itong depensa at ang mga pulis at ang FBI na kumuha ng autopsy report o gumawa ng autopsy sa bangkay ni Ricardo Zulueta. Sinususpetsan talaga namin na si Ricardo Zulueta ay pinatay ni Bantag para preparasyon niya at lumitaw siya sa korte at magpapalitis siya. At kung sa akala niya, si Zulueta lamang ang makapagturo sa korte kung sino ba talaga ang umutos sa kanya, kaya pinapatay niya si Zulueta. Pero na problema din siyempre mga abogado niya. Ang abogado niya na problema sapagkat ang katotohanan po, kahit circumstantial evidence lang ang hawak namin, sobrang lakas po. Sobrang lakas talaga. Siyempre, abogado ako, dati. Pero alam ko kung ano ang kalidad ng ebidensya na hawak namin. So, gano'n lang ako kasimple. Gusto nyo isa-isahin ko rito, o Mr. Bantag, isa-isahin natin ang ebidensya na hawak namin. Number 1 na evidence na ikaw ang nasa likod ay si Zulueta ay walang interest na ipapatay si Percy Lapid. Okay? Number 2 evidence. Yan, iniisa-isa na natin. Na ikaw ay binanatan ni Percy Lapid sa noong September 5 na live stream ni Percy Lapid kung saan ipinakita ni Mr. Percy Lapid sa kanyang live stream ang video na nakuha ang 11 sasakyan doon sa loob ng subdivision at nakikita yung 2 story na mansion mo. Okay? So, yan. Ibig sabihin, yun ay posibleng dahilan ko bakit magkaroon ka ng motibo para ipapatay si Copper Silapid. So, ang pangatlong circumstantial evidence na aming maipapresenta at aming nahawakan na ay yung nagalit ka. Ano bang ebidensya namin na nagalit ka? Mismo ikaw inamin mo. Inamin mo sa mga interview mo na yung September 5 video ni Percy Lapid ay
ipinakita mo, pinasa mo kay Secretary Boying Rimulya. At nang pinakita mo at ikaw ay nag-hope na advice ka ni Boying Rimulya kung anong gagawin mo. Pero nagalit ka kay Boying Rimulya na tinawag mo siyang Bonjing Rimulya sapagkat imbis na bigyan ka ng payo ay hindi ka binigyan ng payo kung anong gagawin. Next, inamin mo rin sa interview mo, so ano yung pang-apat? Pang-apat na circumstantial evidence. Inamin mo sa interview mo sa media na nag-press con ka doon sa Bataan na pinakita mo, in-upload mo sa Viber, hindi lang sa Viber ni Rimulya, kundi sa Viber din ng mga classmate mo sa PNPA. At nag-advise sa iyo ang classmate mo sa PNPA ng mga pulis na magpa-blatter ka at magsampa ka ng libel case laban kay Percy Lapid. Pero hindi mo ginawa. Pero grabe ang init ng ulo mo. Ang pang-anim namin na circumstantial evidence ay ipipresenta namin ang lahat na result ng search sa internet at nagpapakita na tanging si Percy Lapid lamang ang bumanat sa iyo. Wala nang ibang media na bumanat sa iyo. Patungkol sa maliban dun sa istorya tungkol sa Parañaque City Jail kung saan ikaw ay warden noon at ikaw ay nagtapo ng granada, 10 mga Chinese na may kasong drugs ang pinatay mo. So, because of that, ay nagtago ka. Kinasuhan ka ng murder, 10 counts of murder. Ang problema, nalaman ko ng bandang huli, alam mo kung saan ito nagtago ang kumag na ito? Doon siya nagtago mismo sa Parañaque City Jail. Kasi bata niya yung acting, yung pumalit sa kanya na warden. Ganun po siya katinik. Ibig sabihin, saan ba siya nagtatago ngayon? Sa lugar po na komportable siya. Okay? So, pagkatapos dyan, ano pang isa natin ng circumstantial evidence? Ang circumstantial evidence pa na isa na makukuha natin ay yung nung sa July 24, 2021 na live stream ni Percy Lapid na kung saan ay binisto ka, siniwalat ka ni Mr. Percy Lapid na tumatanggap ka ng bayad mula kay 300 million mula kay J.B. Sebastian at pinalabas mong patay siya. At may patay doon na ibang makakatawan na control mo na hindi mo sinasauli sa mga pamilya ng mga preso na namatay ay yun ang sinunog mo para palabasin na iyon ay si J.B. Sebastian. Ngayon, ako naman po, may A1 information ako, A1 informant. Nagsabi sa akin, di sabihin ko na mismo, kapatid mismo ni J.B. Sebastian nagsabi. At ang sinabihan nito ay A1 informant ko. Na sa inuman, nagbanggit ang kapatid ni J.B. Sebastian na si J.B. Sebastian ay sa Amerika nagpapalit na ng mukha. At siya nga ay pinalaya ni Bantag. So pinalabas nilang kunwari na namatay. Okay? Next is, ang sunod na ebidensya namin ay itong si Amin Buratong na pinalabas mong patay. At ito yung nagbigay 100 million sa iyo. So, iba pang mga Chinese nga na ilalabas namin, ang lahat ay namatay sa panahon na nandyan ka. Okay? So, ngayon, ang dami-dami. Sobrang 10 yun. Lahat kasi siyempre, mahigit 10 na patay. So, yung nabilang ko pa lang, 8 pa lang eh. Dagdag mo pa yun. Ang dami-dami. Kaya, ano pa ang mga circumstances na aming pwede masasabi? Okay? Yung katotohanan na walang ibang makakontrol sa mga preso na ginamit sa paghanap ng killer. Kundi, tanging si Mr. Bantag lamang ang pwede makapag-utos. At tatalima o susunod kagad yung mga preso. Ngayon, kung titingnan mo, kung si Ricardo Zulueta lamang ang uutos, ay hindi susunod yan. Walang garantiya na susundin sila ng susundin sila ng mga preso na ito. Sino ba mga preso na ginamit ni Bantag? Ang ginamit ni Zulueta. Ito si Alvin Cornesta Labra na siya yung tinatawag na Mayor de Mayores
ng Batang City, Batang City Jail. Tapos, ginamit mo si Aldrin Micusa Galicia na siyang mayor de mayores ng Sige-Sige Sputnik Gang. Ginamit mo rin si Alfie Piñaredonda na siyang mayor de mayores ng All Ilonggo Gang na ang pangalan ay Happy Go Lucky. So, ginamit mo rin yung tatlo na yan. So, ang ginawa mo ay ginamit din ginamit mo rin si Denver Mayores na sa panahon na yun ay nakakulong doon sa Iwahig Penal Colony. At pinatawag mo si Denver Mayores doon kay Alvin Labra. Pareho kasi silang Batang City Jail. So, hindi, commander sila, komando, pareho silang komando. Tapos, na tumawag kay Alvin Labra at sinabi ang balak na sinabi niya na tumawag sa kanya si Ricardo Zulueta at may pinapatrabaho, maghanap siya ng killer o hard gun at may mission, may ipapayari si boss niya, si Big Boss. Siyempre, sino pa yung boss ni Kwan? Wala namang ibang boss si Zulueta. Hindi si Bantag. So ngayon, pandagdag na circumstantial evidence yan. Next na circumstantial evidence ay tinuturo siya ng lahat ng mga ginamit niyang mga commander. Ngayon, ang binabanggit na tanda, tinitestimonya mismo ng lahat ng mga ginamit niya na iyon ay nagre-refer kay Bantag. So ngayon, ang dagdag pa niya ng problema naman nito ni Bantag ay nasintensyahan na po yung lahat. No, sentensyado na si Denver Mayores at inamin niya. At sentensyado na rin si Alvin Labra, inamin niya rin ang kanyang papel at sinabi niya na si Bantag ang pagkakalam na yung tinatawag na tatay o di kaya yung tanda. Tapos, sentensyado na rin si Aldrin Micusa Galicia. Ganon din. Sentensyado din si Alfie Piñaredonda. So, ibig sabihin, lahat sentensyado na except kay Christopher Bacoto na nandun pa sa City Jail. Except din yung tatlo na hindi pa nahuli na si Alias Orly at si Israel Di Baculangan at saka si Edward Di Baculangan. Anyway, nais kong ipakita sa inyo balita ngayon na kanina ay namatay na si Orly. Si Orly po ay nagpakamatay. Yung Orly na yung sinasabi na siya yung driver ng motor na sinakyan ni Joel Escorial ay namatay na. Namatay siya hindi dahil sa binaril siya ng pulis. Namatay po siya sapagkat nung hinabol na siya ng pulis, nagpakamatay. Yan ang report ng pulis. Pero siyempre, report pa lang yan, hindi pa natin alam kung anong talagang totoo. So maring ang totoo niyan, baka maring pinatay. Inireport lang na nagpakamatay. So ito, titingnan natin ang balita. Kalalabas lang itong balita kasi. Alleged accomplice of gunman in Percy Lapid Slade dies during serving of warrant. So nang siniserve siya ang kanyang sa kanya ang warrant of arrest ay a man alleged to be the accomplice of self-confessed gunman Joel Escorial in the killing of broadcaster Percy Lapid died during the serving of an arrest warrant in Lipa City. So Lipa siya namatay, Batangas before dawn on Sunday. Identified initially by police as